Ito, nababahala ang ilang Filipino community leaders sa Japan sa magiging kahihinatnan ng Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ay matapos na ibinulgar ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na drug addict na ang kasalukuyang presidente. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Hindi maitago ng ilang Filipino community leaders sa bansang Japan ang kanilang pagkabahala kasunod ng naging mga revelasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi ni Berwin D. at Riza Nagumo, kapwa mga sumuporta kay Pangulong Marcos noong eleksyon, na sila ay napabahala sa magiging sitwasyon ng Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ng kasalukuyang presidente kung totoo man anila ang sinabi ni Duterte na siya ay isang drug addict. Malaking backlash yan. Unang-una, maapektuhan yung ekonomiya talaga natin. Yung investment ng mga foreigners natin, mag-iisip. Paano tayo mag-i-invest kung ganyan yung presidente ng bansa natin? Kung ang ating leader ay atong presidente ay addict, wala pang confirmation, pero kung ang nagsabi ay hindi naman basta-basta ang tao, si former President Duterte nagsabi, ano nang mangyari sa atin? So, yung pangyayari dyan, nakakatakot po. Sinabi ni D. at Nagumo na malaki ang pagkadismaya ng mga kasamahan nilang OFW sa Japan dahil sa isyong kinasangkutan ni Pangulong Marcos. Pinaghirapan daw kasi nila ang pangangampanya sa Pangulo noong eleksyon, ngunit ganito raw ang naging resulta. Anila, napako lang din umano ang pangako ng Pangulo na ipagpatuloy ang pagbabagong nasimulan ng Administrasyong Duterte. Nahihiya ako at humihingi ako ng tawad doon sa mga nakasama namin na kung sa ngayon ay nagsisisi din sila o nahihiya din sila sa nangyari. Kami rin, hindi lang kayo. Kami rin nabudol. Hindi lang isa o dalawa tayong lahat na bumoto. Sa panig ni D, handa niyang patawarin si Pangulong Marcos kung hihingi ito ng patawad sa mga Pilipino sakaling totoo ang nasabing issue. Tanging hiling niya sa Pangulo ay magsabi ito ng totoo. Para sa akin, gusto ko pa rin bigyan ng chance si BBM. Dahil ang pagboto natin sa kanya, 6 years So hayaan natin, may konsensya ang tao May konsensya naman siya. Dumaraan man tayo sa ganitong pagsubok ngayon sa mga liderato nating iniluklok, bigyan natin pa ng kunting chance ang pagkakataon para na maitama yung mali. Taliwas naman ito sa nais ni Nagumo. Ako, ang panawagan ko ay mag-resign ka na, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mag-resign ka na, binigyan ka ng chance ng bansang Pilipinas, ng mga Pilipino. Binigyang diin naman ng dalawang Filipino community leaders sa Japan na ang tanging hangad lang nila ay ang ikabubuti ng bansa. Matatandaan na hindi tuluyang sinagot ni Pangulong Marcos ang alegasyong gumagamit siya ng iligal na droga. Sa halip, ang umano'y paggamit noon ng fentanyl ni Duterte ang sinisi ni Pangulong Marcos, kaya raw nasabi ng dating Pangulo ang naturang pahayag. Pero ayon kay dating Pangulong Duterte, responsibilidad daw ni Marcos bilang punong ehekutibo na patunayan sa publiko na hindi nga siya adik. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SB9 News. Oo, tama lang po ito na naririnig natin ang sentimiento at mga saloobin ng ating mga kababayang overseas Filipino workers at mga expatriates sapagkat sila din po ay patuloy na nagmamahal ng ating bansa. And remember, napakalaki po ng tulong nila tambag sa paglago ng ating ekonomiya o pag-sustain ng ating mga kita at mga pangangailangan at resources sapagkat sila po nagre-remit ng kanilang mga padala sa kanilang pamilya na napakalaki po ng ambag sa ating pangkabuang gross national product galing po sa mga milyon-milyon nating mga kababayan. Pangalawa, maganda yung tinuran ng mga Republic Defenders Group na Filipino community sa Japan na ito ngayon ay isang seryosong question sa moral capability and moral ascendancy to govern ng isang presidente. So apektado na rin ang pagtingin ng buong mundo sa atin. At hindi mo masisisi si former President Rodrigo Duterte sa kanyang pag-reveal sapagkat may batayan siya doon. Ngayon, para yan ay matapos at mabigyan ng matuwid kung totoo o hindi o tama o mali, ang solusyon ay ang pagiging lantad at hayag
ng ating Pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. to undergo scientific comprehensive drug testing that is transparent and open para scrutinize ng mamamayan so that people will not hesitate sa kanilang kumpiyansa para magsuporta sa ating bansa. Yan po ay tungkulin ng isang Pangulo. Hindi po yan isang kapritsyo na i-demand sa kanila. Yeah, I want to respond to what Mr. Berwindi said na all he needs is an apology from the President to admit, to admit pala that he is indeed a drug addict and then ipapatawarin. No, it's not like that. Drug addiction is a very serious disorder. It's a chronic disorder that in fact, no, for doctors, it is classified as a psychiatric disorder. So hindi siya maliit na bagay, no. It comes with a whole spectrum of disorders and syndromes. Like you can have paranoia, hallucinations. You can even have schizophrenia. All of it's there, no? And what you need in a country who is the chief executive of the country are executive functions, and drug addiction will really affect your executive skills, your decision making, your reasoning, everything. It's all affected, no? To the extent nga where it is already classified as a psychiatric disorder, no? So we have to take this seriously, no? Next week, ma'am, let's try to invite yung mga nasa proseso po ng drug rehabilitation and treatment to understand how this can affect the decision-making process ng isang gumagawa na napakasailan at napakahalagang desisyon para sa isang buong bansa at mamamayan. But more than that, ma'am, also, aside from being a disease and disorder na dapat ito i-treat at hindi dapat maging panganib sa pamumuno, ito'y usapin din ng betrayal of public trust. Kung totoo ito, at hindi niya mapatunayan na mali si Pangulong Duterte. Why, Eric, is it a betrayal? Why? Sapagkat, ma'am, ang taong bayan ay nagbigay ng mandato sa kanya. Under the Constitution, kailangan maging tapat siya at karapat-dapat sa pangako at sa tungkulin. Wala siyang nilalabag na batas. Wala siyang nilalabag na batas at hindi niya ipapahamak ng bansa. Ang kapag ito ay naging totoo, ang binanggit ni Pangulong Duterte, napakadelikado po ito pag hindi ma-resolve sapagkat mag-aalangan ang taong bayan na magtiwala sa pamahalaan. Correct. And when people lose their trust and confidence with the government, it becomes a direction for chaos and crisis. Kaya betrayal of public trust yon kung hindi ito ma-resolba. And more than that, yan po ay isang culpable offense that warrants removal from office. Kaya hindi po ito usapin lamang ng issue lang niya sa personal niya kung involved siya sa drugs or hindi. It is an issue of culpability and accountability of the highest official of the land that he should face before the people. At saka sumumpa siya. Correct. Na he's going to uphold the Constitution and the laws of the land. And if you are in possession of cocaine, that is a high crime. Yes. No? So this is also why it is a betrayal of public trust. Yes. And at the same time, culpable violation of the Constitution yan sapagkat, sabi mo nga, Ma'am Lorraine, nanumpa siya dyan, Brother Franco. Yes. But we are not concluding. But the pattern of revelations are very serious that can only be reversed if the President will face the Filipino people, the entire country and the nation on a transparent, comprehensive scientific drug test and confirmatory test to that effect so that the confidence and the trust of the people will be regained to the office of the President. Yes.